Gabriel Ann. おはようございます。よろしくお願いします、先生。はい、よろしくお願いします。Salvador Torres. おはようございます。よろしくお願いします、先生。はい、よろしくお願いします。Jeannie. Jericho Domingo. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Joven Viterbo. Jan Davis. おはようございます。よろしくお願いします。先生。はい、よろしくお願いします。Mary Zera. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Cristobal. Mel Cristobal. おはようございます。よろしくお願いします、先生。はい、よろしくお願いします。Nicole Ann Alejandro. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Rabibi Diaz. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Rinalyn Gonzaga. Rito Gonon. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Rimargat Maitan. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Yen. おはようございます。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Zekat. おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Anna Jean. はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。John Martin. Wala to. Marlon Briones. Present, sir. Wala. Taro Gabriel. おはようございます。よろしくお願いします、先生。はい、よろしくお願いします。Ishikawa. 吉川先生。Yoshikawa. はい、おはようございます。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Yoshikawa pala to. 吉川po. Thank you po. Nishikawa. Y-O. Yoshi. Opo, Yoshikawa po. Okay. Thank you po. Ay, arigamas. So, ituloy ko yung kahapon, yung sa counters. Then, mag-start natin sa grammar, lesson 1. Kuntin lang. Sensei, sorry, good morning po. Ay, ano yung tanong? Bali, first time ko po attend sa class. Nagpa-rebatch po ako. Nagpa-rebatch? Apo. Si Chelsea Gonzalo. Chelsea Gonzalo po. Chelsea Gonzalo. Saan ito na? Letter Z po, yung sa Gonzalo. Gonzalo, ano pa ito? Gonzalo. Isa. Arigato, sensei. はい、ありがとうございます。Generous. Wala yatang generous ito. First time din, generous.
Hindi po sensei. Jenny po yung tinatawag niyo po sa akin. Yung nakalagay po sa attendance. Yan po, yan. Tuloy ko lang yung discussion kahapon, no? Kunti lang yung kulang. Saan may pinakalas? Sala lang. Sako pala yung pinakalas. So dito tayo sa sa shoes and socks. Then yung counter suffix niya yung soku. So 1, 3, 8, 10. Special lang. Yung 1 so isoku. So nisoku. Yung 3 sanzoku. Yosoku, Gosoku, then Rokusoku, so Nanasoku, Hasoku, Jusoku, then yung 10, Jusoku naka Jisoku. Tanong niya, so Nanzoku, how many shoes and socks? Basta pampaa. So ito yung ito yung counters niya. Kaya ng pamputik yung boots. So basta isinusuot sa sa paa. So ito yung counters niya. So dito sa houses, so yung Ken, so 1, 3, 6, 8, 10, especially na. So yung 1, so Iken, 2, so Niken, 3, Sangen, 4, Yongken, 5, Goken, 6, Rokken, 7, so Nanaken, yung 8, Hakken, 9, Sokyoken, yung 10, Jokken or naka Jikken. Then yung tanong niya, so Nangen, how many houses? Ito hindi lang to bahay dito sa Ken. Basta something na may bubong, kailang CR, office, tindahan, budiga, kasama budiga dito at saka waiting shed, yung apartment, no? So ito yung niya, counters niya, hindi lang to bahay. So dito tayo sa tin and long things, tapos na tayo dito sa floors of the building.
So, special dito, no? So, 1, 6, 8, 10. So, 1, 6, 8, 10. So, yung 1, so, ipon. Yung 2, so, nihon. 3, special ba yung 3? Special din pala yung 3. Iba yung basa niya. Naka-B. Sangbon. Yung 4, so, yung hon. Guhon. So, orupon. Tama. Yung 7, so nanahon. Yung 8, so hapon. Yung 9, so kyuhon. Yung 10, jupon or naka-jipon. Then yung tanong niya, so nanbon. How many tin long things? No? So, kasama dito yung saging. Basta something pahaba. So, ito yung counters nila. Yung mga stick. So, dito sa drinks and so on in cups and glasses. Drinks and so on in cups. So, ito naman yung ano, yung high na. So, special natin dito, no? So, 1, 3, 6, 8, 10. So, yung 1, so ipay. Yung 2, so nihay. 3, sangbay. 4, yung hay. So, 5, guhay. 6, so rupay. 7, so nanahay. Yung 8, hapay. 9, so kyuhay. Yung 10, jupay o naka-jipay. Then yung tanong niya, so nanbay. How many drinks and so on in cups and glasses? Ito yung palaging ginagamit na counters pag mag-uutos ka ng tubig, pasuyo nga ng tubig, dalawang baso. So, miso o nihai onegaishimasu. Order pa ng 3 beer. So, biro o sangbay onegaishimasu. Order ng isang kape. So, kohi o ipay onegaishimasu. Kaya pag mag-order ka, ginagamit na counters. Yung sa small animals, ito naman yung hiki. So, 1, 3, 6, 8, 10. So, yung 1, so ipiki. Yung 2, so nihiki. 3, sanbiki. So, yung hiki. So, gohiki. So, ropiki. So, nanahiki. Yung 8, hapiki. Yung 9, so kyuhiki. Yung 10, jopiki or jipiki. Then yung tanong niya, so nanbiki. How many small animals?
So, yung pinakamalaking animals dito. So, kasama pa dito yung aso, yung baboy. So, pag malaking animals na, so hindi na hindi na hiki, kaya ng kalabaw, kabayo. So, yung pinakamalaking animals dito is yung aso lang at saka yung baboy. Iba din yung mga big animals. Ilagay natin yung big animals. Pinakalas. Yung to. Lahat ng mga big animals. So, ito. So, nito. Sangto. Yongto. Goto. So, oroto. So, nanato. Hatto. So, kyuto. Then, jutto or naka-jitto. No? Then, yung tanong is nanto. How many big animals? So, ito yung pinaka-last dito na sa counters. Yung sa small animals. I-send ko lang dito na. So, wala namang tanong din sa counters, no? Kailangan mo siyang aralin kasi iba-iba yung counters niya. Sa English kasi sa Tagalog, isang lang, banggit lang kahit anong klaseng bagay man yan. Pero sa Japanese, iba-iba. So, dito tayo sa season 1. Basahin ko lang din yung bukas, no? So, watashi, watashi tachi, we. So, anata, you. Ano hito, that person, he, she. Ano kata? So, ano kata is the polite equivalent of ano hito. So, minasang, ladies and gentlemen, all of you. Sang, Mr. Miss, title of respect added to a name. Chang, suffix often added to a child's name instead of sang. So, kun, suffix often added to a boy's name. Jin, suffix meaning a national of. Example, American Jin and American. Sensei, teacher, instructor, not used when referring to one's own job. Kyoshi, teacher, instructor. Gakusei, student. Kaishain, company employee. Shain, employer. Company, used with the company's name. Example, I am Sino Shain. Ginkuin, bank employee. Isha, medical doctor. Kinkyusha, researcher, scholar. So, engineer. So, Daigako, university. Byuin, hospital. Dinki, electricity, light. Dare, donata. So, yung who, donata is the polite equivalent of dare. Sai, years old. Nansai, how old? Oikutsu is the polite equivalent of nansai. Hi, yes. Iye, no. Shichare desu ga, excuse me, but unamae wa, may I have your name? Hajimemashite, how do you do? I am meeting you for the first time. Usually used as the first phrase when introducing oneself. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Pleased to meet you. Please, nice to meet. Usually used at the end of the self-introduction.
Kochira wa nani-nani-san desu. This is Mr. Miss. So, karakimashita. I come from. So, America, USA. Igiris, UK. Indo, India. Indonesia, Indonesia. Kangkoko, South Korea. Thai, Thailand. Chogoku, China. Deutsche, Germany. Nihon, Japan. France, France. Brazil, Brazil. Sakura Rigako, Fuji Rigako, fictitious universities. IMC, Pawalinki, Burazero Iya. So fictitious companies. Ikisi, fictitious institute. Kubibioen, fictitious hospital. Sa every lesson meron siya, no? Meron siyang vocals. Kailangan mo din siyang aralin, no? So ganun din dito, no? Tuloy-tuloy yung discussion. So tanong lang din kung may tanong kasi tuloy-tuloy yung discussion, no? I-magic ko lang, no? Kasi para sure na maintindihan kasi pag i-Japanese ko, hindi pa kayo nakakabasa. So magdi-discuss ako dito na hindi maintindihan. So i-magic na lang siguro. So noun wa, noun to des. Kung ano yung gamit ng particle wa na ito, no? Yung basa niya, so ganyan. Pero yung sulat niya, ganyan. Yung note dito sa baba. The particle ha is read wa. Ganito lang yung sulat, no? Ito yung gamit niya, yung particle wa. So the particle wa indicates that the word before it is the topic of the sentence. You select a noun you want to talk about. Add wa to show that it is the topic and give a statement about the topic. No? Sa madaling sabi, yung wa is a topic marker. No? Kung sino yung noun na kakabitan mo ng wa, so siya yung magiging topic sa sentence. Yung wa na to. Yung wa, marami siyang gamit. Isa lang to sa gamit niya, no? Susundan mo lang naman yung yung pattern. For example, yung noun wa natin, si Mr. Tanaka, no? May tanong yata dito. May tanong ba? Wala namang tanong, no? So, ano lang muna kung walang tanong, For example, no, si Mr. Tanaka. Baliktad sa Japanese, Mr. Tanaka. Japanese. So, Tanaka-san. Nauna yung pangalan. For example, yung noun to natin. So, Isha. Isha is yung doktor. No? So, Tanaka-san wa Isha desu. Si Mr. Tanaka po ay isang doktor. So ito yung topic natin dito si Mr. Tanaka. Kasi siya yung noun na kinabitan ng wa. Then give a statement about the topic. So yun yung doktor, no? So si Mr. Tanaka isang doktor po. Isang example pa, no? For example, yung noun wa natin, si Miss Karina. For example, yung noun to natin, so gakusei, no? Yung student. So si Miss Karina po ay isang student, no? So si Miss Karina dito, so topic sa sentence na to, no? Kasi siya yung wa, siya yung noun na kinabitan ng wa. Last example ito. For example, yung noun wa natin, si Mr. Santos. Santos-san. For example, yung noun to natin, yung sensei. Yung teacher. No? So, Santos-san wa sensei desu.
Si Mr. Santos po ay isang teacher. So, simple lang, no? Hindi naman siya ganun kahirap to dito. Kaya ng example na to. So, watashi wa Mike Mira desu. Ako po si Mike Miller. Si watashi dito yung topic. So, yun yung gamit na ano, no? Wa. So, yung des naman. So, nouns used with des work as predicates. So, des indicates judgment or assertion. So, des also conveys that the speaker is being polite towards the listener. So, des sa inflex when the sentence is negative. So, yung sa baba. Or in the past tense, yung sa lesson 12, no? So, yung ano, gamit ng des. Being polite towards the listener. Kumbaga, ito yung ano, ito yung po. Si Mr. Santos po. So, yun yung polite natin eh. Huh? Kaya ng example, no? Kailan po yung birthday mo? Ano? March 11 po. Sangatsu 11 nichi desu. So, yung des dito is ano to eh. Yun yung po, no? Yan. Karina-san wa gakusa desu. Si Miss Karina po, no? So, Tanaka-san wa isha desu. Si Mr. Tanaka po. Yung sinasabi dito sa ano no, isang gamit ng des. Yung being polite towards the listener. Kaya lang ibang des, nasa unahan pa yung ibang gamit niya. So, yung isang gamit niya is yung sa to. Ito yung tinutukoy, no? Yung sa to. Ito, sa lesson 12, ito sa unahan pa. So, dito tayo sa isang gamit ng des, no? So, isa sa gamit niya, so negative lang siya doon sa des, no? So, noun one wa and noun two ja arimasen. So, ja arimasen is the negative form of des. Yun yung gamit na ano, no? Ja arimasen. So, negative form of des. Yung sinasabi din, no? In place when the sentence is negative. So, it is the form used in daily conversation. For a formal speech or writing, sa diwa arimasen is used instead. Yung ja arimasen at saka diwa arimasen, so magkapareha lang. Magkapareha lang. Yung diwa arimasen is the negative form of des then. Pinagkaiba lang nila. Ito, Sensei. Ano yung tanong? So yung ja arimasen and dewa arimasen is kahit either of them pwede siya basta negate or negative sentence po siya na form. So magkapareha lang ng meaning pero yung uses dito sila magkaiba. Okay pa, sige. So dito sila magkaiba, no? Yung ja arimasen, so it is the form used in daily conversation. So, pag andyan ka sa ano na yan, so ja arimasen yung gagamitin. So, daily conversation. Pag diwa arimasen naman, kailan mo siya pwedeng gamitin? So, andito yung paliwanag. Pag formal. Writing. So, dyan sila no? Magkaiba. So, for a formal speech or writing, so diwa arimasen is used instead. So, pero magkapare lang kasi ng translation sa Tagalog or writing. Balikan natin tong sa tasa. So, ito, no? Yung ja arimasen is the negative form of des. Pag yung des na to, no?
papalitan mo siya ng ja arimasen, so maging ganito na yung meaning niya. Si Mr. Tanaka po ay hindi. No? So pag daily conversation, ja arimasen. Pag speech, so dewa arimasen. Pero same lang sila ng meaning sa Tagalog. Isang example pa, no? So yung des, pagpapalitan ng ja arimasen, ja o dewa, so magiging hindi. Si Miss Karina po ay hindi. Isang student, no? Last example lang. So ja o dewa. So santo susangwa sensei dewa arimasen, or santo susangwa sensei ja arimasen. Si Mr. Santos po ay hindi. So yun lang yun, kaya ng example na to. So santo susangwa gakusei ja arimasen, or santo susangwa gakusei dewa arimasen. Si Mr. Santos po, Mr. Santos is not a student, no? So ganon din pala dito yung yung wa. Babasahin mo siyang ganyan, no? Kasi yung niya, sulat niya ha. Pero babasahin mo siya. So diwa, no? Pero yung sulat niya ganyan lang. Yung note dito sa baba. So ha in diwa is redwa, no? Wala namang tanong dito sa 2. Naka lang, naka-negative. So dito sa 3, yung sa subject ka. So yung ka, isa din sa sa particle. Yung particle ka. So the particle ka is used to express the speaker's doubt, questions, uncertainty, etc. A question is formed by simply adding ka to the end of the sentence. A question ends with the rising intonation. Yung example natin kanina, paglalagyan mo siya ng ka, so ibig sabihin nagtatanong na. Balikan natin ito. Question marker. Yung kanina, no? Si Mr. Tanaka po ay isang doktor. Paglagyan mo siya ng ka dyan sa dulo, ibig sabihin nagtatanong na. Ganito na yung meaning niya. Si Mr. Tanaka po ba ay isang doktor? So, rising intonation na kasi nagtatanong. Iba kasi yung tanong, iba kasi yung walang ka nakaganyan lang. Tanaka-san wa isha desu. Si Mr. Tanaka po ay isang doktor. Since may ka, so rising intonation kasi nagtatanong. Si Mr. Tanaka po ba ay isang doktor? Tanaka-san wa isha desu ka? Ganon din lang sa dalawa. Si Miss Karina po ba isang student? Or Santos wa sensei desu ka? Si Mr. Santos po ba ay isang teacher? Pwede ka rin gumamit ng negative. Kaya yung example na to. Sampulan natin yung isa. Kasi may tanong na ganito minsan eh. So, Tanaka-san wa isa ja arimasen ka? O Tanaka-san wa isa dewa arimasen ka? Si Mr. Tanaka po ba ay hindi doktor? May tanong na ganyan minsan. No? Okay lang naman siya. Si Mr. Tanaka po ba ay hindi doktor? O si Mr. Tanaka po ba ay doktor? So, yun yung ibig sabihin ng ka, no? Nagtatanong lang. Then, ito naman yung sagot niya. So, questions asking whether statement is correct or not. As mentioned above, a sentence become a question when ka is added to the end. Kaya nagtatanong na pag may ka. The word order does not change. The question that's made as whether a statement is correct or not, depending on whether you agree with the statement or not. Your answer to such questions begins
with hi or iye, no? Simple lang pag sasagot ka, no? Kasi kung ano yung tanong, yun lang din yung sagot. Kung ano yung tanong, no? Yun lang din yung sagot, no? Kaya ng example na to. So, si Mr. Tanaka po ba ay isang doktor? So, yung pinakauna mong isagot is yung yes at saka yung no, no? Yung hi at saka yung iye, yung yes or no. Pag yes, kung ano yung tinanong sa'yo, kung ano yung tanong, so yun lang din yung sagot eh. No? Tatanggalin mo lang yung ka. Hi, Tanaka-san wa ishi desu. Opo, si Mr. Tanaka po ay isang doktor. Pwede mo rin siyang sagutan na diretso na. Hi, ishi desu. So, opo, doktor po. No? Pag iye naman, so, yung des, papalitan mo lang siya ng ano, ja arimasen. Kasi nakahindi. No. Si Mr. Tanaka po ay hindi isang doktor. O kahit ito na lang din yung isagot mo. So, iye, isa ja arimasen. Yung diretso na. No, hindi po siya doktor. No. Last example yun. No? So, si Miss Karina po ba ay isang student? Hi, Karina-san wa gakuse desu. No? So, po si Miss Karina po ay isang student. No? Or, hi, gakuse desu. Opo, student po. Pag iye. So, papalitan mo lang din ng ja arimasen yung des. So, iye, Karina-san wa gakuse ja arimasen. No. Hindi po student si Miss Karina. No. Pwedeng ganito yung sagot. So, iye, gakuse ja arimasen. Oh no. Hindi po siya student. Pwede din ganito. Depende lang sa inyo kung ano yung isasagot mo. So, no, hindi po siya student. So, teacher po siya. So, iye, gakuse ja arimasen. Sensei desu. No? Pwede din ganito, no? Kahit wala na to. So, iye, sensei desu. No. Teacher po siya. So, depende lang sa inyo dyan, no? Kung ano yung gusto mong isagot. So, yun yung ano, yun yung yun dito sa 2. Kaya ng example na to. So, si Mr. Miller po ba ay isang Amerikano? So, mira-san wa Amerika-jin desu ka? Hi, Amerika-jin desu. Yes, is. Opo, isa po siyang Amerikano. O si Mr. Miller po ba ay isang teacher? So, mira-san wa sensei desu ka? No, he is not. No, hindi po siya teacher. No? So, yun yung ano niya, no? Ibig sabihin dito sa 2. So, dalawang klase yung tanong. Dalawang klase yung tanong, no? Ito, tanong na answerable by yes or no. Yung nagko-confirm ka. At saka yung tanong na questions with interrogative. Sensei, ask lang po. Ay, Pwede po ba gamitin yung sa pagtatanong pag ja arimasen ka, mga ganun po, dewa arimasen ka? Ito. Ito. Pwede po sa sentence ng as Japanese, as daily conversation, magtatanong po ng parang negative something, tapos gagamitin mo may ka sa dulo. Tanong? Yung negative, gagawin nating tanong? Apo, yung parang ja arimasen ka. Ito. So, si Mr. Tanaka po ba ay hindi doktor? So, opo. Hindi po siya doktor. No. So, hi. Kung ano yung tanong, yun lang din yung sagot eh.
Hai, isaja arimasen. Pwede rin i-complete. Opo, hindi po doktor. Hindi mo sa kompleto muna. Si Mr. Tanaka. Kasi yung tanong si Mr. Tanaka po ba hindi doktor? Opo, hindi po doktor si Mr. Tanaka. Kung yung tanong yun na hindi yung sagot. So, hai, Tanaka-san wa isaja arimasen. Pwede rin, opo, hindi po siya doktor. Kahit hindi mo nabanggitin si Mr. Tanaka. Hai, isaja arimasen. Pag ano naman, pag yung sagot mo is no. So si Mr. Tanaka po ba is hindi doktor? No, doktor po. Si Mr. Tanaka, no? So iye. So nag-iye ka, so babaliktarin mo lang din to. Gawin mo siyang positive. Pag hi, pag ito yung tanong, din yung sagot mo is hi, ito naka-negative. Ito, pag yung sagot mo is iye, so ito naka-positive. Yung naka-des, no? Gawin mo na itong des. So, iye, Tanaka-san wa isha desu. No, doktor po si Mr. Tanaka. So, iye. So, isha desu. No, doktor po siya. So, yun yung ano din, pag yung tanong is naka-negative. So, pag yung tanong is naka-negative, yung hi, naka-negative din kasi kukopyahin lang yung tanong no? So, pag yung tanong is naka-positive, so yung sagot mo, pag yes, positive din. Positive yun Gako si desu ka? Gako si desu, no? Ito naka-negative yung sagot dito kasi yung tanong naka-negative din. No? So, wala namang tanong, yun lang yung tanong doon, sir. Yung tanong na naka-negative. Ay, sensei. Arigato. Ay, arigatou. Dalawang klaseng tanong. Yung tanong na nagko-confirm ka, yung sa taas, no? Yung yes or no, at saka tanong na with interrogative. Anong mga interrogative na sino, saan, kailan, paano, bakit, no? So, alin? Yung ganong yung ganong tanong, etc. So, yung mga interrogatives, so, lagpas 20. So, ilalagay ko lang lahat yung interrogatives pag nasa nasa lesson 11. So, dito sa lesson 1, ito pa lang yung binabanggit. Sino pa lang. Yung dare. So, yung isa, donata. More polite na. Yung binasa natin kanina. Donata is the polite of dare. So, kung paano siya gamitin, no? Ito pala yung binabanggit dito yung who. So, an interrogative replaces the part of the sentence that covers what you want to ask about. The word order does not change. Anka is added at the end. No? Ito din yung gagamitin na pattern. Balikan natin Yung ganyan. So yan yung pattern pag sasagot ka. Ito naman yung pattern pag magtatanong ka, no? Yung interrogative, so ilalagay mo siya dito. Palitan mo lang yung noun to, no? Ipalit mo dito yung interrogative. Interrogative na sino o yung dare o donata. Then add ka. No? So for example, no? Yung noun natin dito, ano hito? So that person. So ano kata? So that person then. More polite nga yung isa. For example, yung ginamit mo na noun is yung ano kata. Ito naka-polite. So yung gagamitin mo na sino. So yung polite din, yung donata.
Ipalit yung donata. Yan. Ano kata wa donata desu ka? Kung ano yung noun dito, no? Na nakalagay, yun din yung noun na ilalagay dyan. Ito donata, sino? So, yung noun to na to, pangalan ng tao. Yung donata, sino? Ibig sabihin, yung noun to, pangalan ng tao, no? Tanaka-san desu. So, ano kata wa Tanaka-san desu? Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa Tanaka-san desu? Sino po yung tao na yun? Si Mr. Tanaka po. Yung tao na yun. No? Pero pwede mo siyang sagutan ng diretso na. Tanaka-san desu. Si Mr. Tanaka po. No? So last exam na. Pag yung ginamit mo naman dito is yung ano hito na naka-not polite, no? So yung interrogative mo, so yung not polite din, yung dare. Kung yung noun dito, yun din yung noun na ilalagay dyan. Ito dare, sino? So pangalan ng tao to, yung noun to. Yan. So ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa Iwabara-san desu. Sino po yung tao na yun? Si Mr. Yamada po. Yung tao na yun. O kahit ito na lang. Sensei lang po. Ay. Magkaiba po ba yung yung kore wa dare desu ka? Mga ganun po. So, wrong grammar yun. No? Kore wa dare desu ka? Ano? Bakit mali yung kore din dare? Kasi yung yung dare, sino? Yung kore, ano ibig sabihin ng kore? Kore is this, sensei. Des, no? Ayan. Ito yung kore, no? So, kore, saan ba siya ginagamit, no? So, kore refers to a thing, bagay. Ito, hindi na to bagay. Tao naman to, yung yung kore refers to a thing. Yung dare, hindi siya bagay. Patungkol yan sa tao. Kung yung kore na yan. Yung So, ibig sabihin, sensei, it's a wrong grammar po. Yun, sa Tagalog, para siyang tama. Kore wa dare desu ka? Sino po ito? Para siyang tama sa Tagalog. Kasi yung kore, this, o yung ito. Pero sa pagtitingnan mo sa Japanese, mali. Kasi kore, tumutukoy na sa bagay. Then yung sa dare, tao, no? So dalawang klase nga ito. So kore, so ito. So yung kuno, so ito din. So ito yung gagamitin yung ito na to. Bakit? Kasi yung kuno, so refers to a thing or a person. So ito pala yung gagamitin yung isa. Hindi yung taas, no? Kaya ano kata wa donata desu ka? Ito yung ginamit Kasi yung yan. Kuno sono at saka yung so tumutukoy sa tao, no? So yung dito, paliwanag ng libro. So same lang yan, sensei, sa kata tsaka sa kono. Yung yung kuno hito, kuno kata. Suno hito, suno kata, no? Then hito, so kata. Magkapareha lang ng meaning. Mas polite nga lang to, no? Mas polite lang yung sa baba. Yung dito.
binasa natin kanina. Ayan. Tatlo. Ayan. So, ano kata? Tatlo yun eh. Kuno, suno, at saka yung ano. No? So, ano kata? Kuno kata, at saka yung suno kata. So, meaning niya, so polite equivalent of kuno hito, suno hito, ano hito. Isa nga lang yung example ito. No? Ano hito. Pagkapareha lang ng meaning. So, yung madidiscuss sa lesson 2. So, bukas, yung bukas. No? So, yun yung gagamitin doon sa yung isang ito. I-discuss yan bukas kung yung pinagkaiba ng dalawa. No? Kung kailan siya pwedeng gamitin. Kasi ito, may things eh. Ito sa things din. No? Pagdating dito sa dalawa na to, ano yung pinagkaiba ng dalawa? May may sinasabi dito, no? Yung kore refers, tumutukoy sa bagay. Yung kuno, gano'n din eh. Tumutukoy din sa bagay. So sa dalawa na yan, ano yung pinagkaiba ng dalawa? No? Sa Tagalog kasi magkapareha lang din eh. No? Ito. So yung i-discuss bukas, no? Yan sa lesson 2. Yan sa lesson 2 to. Okay, sensei, arigatou gozaimasu. Okay, arigatou gozaimasu. So last dito, no? Sa pag yung ginamit mo is ano hito, so dare. Yan. Ano hito wa dare desu ka? Sino po yung tao na yun? Ano hito wa Ibara-san desu. Si Mr. Yamada po, yung tao na yun. No? So yung ano dito sa tanong with interrogative. So marami ito, no? Interrogative. So ito lang muna, yung babanggitin ko sa interrogative. Kasi ito, yung iba, nasa unahan, yung paliwanag. So dito tayo sa sa particle mo. So mo is added after a topic instead of what? When the statement about the topic is the same as the previous topic. So ito lang yung ito lang yung also. Isa din sa mga particle. So dalawang ganito na. Ito din yung pattern na gagamitin. Yung pattern na yan. So dalawang ganyan. Kaya lang yung particle na to, no, is nakamo, no. Kung ano yung noun dito na nakalagay, so same lang dito. Kasi naka-also, ibig sabihin magkapareha lang siya. Yan. So the same as the previous topic. For example, yung noun 1 natin, si Mr. Tanaka. For example, yung noun 2 natin, Sensei. For example, yung noun 1 natin dito sa isa, si Mr. Yamada. Yamada-san. Kung ano yung noun dito, no? So, yun din yung noun dito na ilalagay. Yung meaning yun, no? Si Mr. Tanaka po ay isang teacher. Si Mr. Yamada din po ay isang teacher. No? Si Mr. Tanaka po ay isang teacher. Si Mr. Yamada din po ay isang teacher. Tanaka-san wa sensei desu. Yamada-san mo sensei desu, no? Example na, no? So, Mira-san wa kaishain desu. Si Mr. Miller po ay isang company employee. Guputa-san mo kaishain desu. Si Mr. Guputa din ay isang company employee. No? Yung gamit ng mo, no? Naka-also lang. Papalitan mo lang to. Nang mo. So, isang example pa, no? For example, yung nano natin, yung Chichi. Yung papa mo. For example, Isha. Dito, haha. Kung yung noun dito, no? Yun din yung noun na ilalagay dyan.
So, ang papa ko po ay isang doktor. Ang mama ko din naman po ay isang doktor. Same lang, no? Yung gamit ng mo, no? Yung also. Sampulan natin ng nagtatanong. So, si Mr. Yamada din po ay isang teacher. Pag nilagyan siya ng ka, ibig sabihin nagtatanong na. No? Si Mr. Yamada din po ba ay isang teacher? Pag yes, so kung yung tanong yun lang din yung sagot niya. Hai, Yamada-san mo sensei desu. So po, si Mr. Yamada din po ay isang teacher. Pag iye yung sagot mo. Na. So yung des, papalitan ng ja arimasen. Then yung mo, huwag kalimutan. Yung tanong is naka mo. So pag mag-iye ka, no? So yung mo, kailangan mo siyang palitan ng wa. No? Kasi pag hindi mo siya papalitan, so yun yung mali. No, hindi po teacher si Mr. Yamada. No? Try natin ilagay pag hindi mo pinalitan ng mo yung wa. Ibig sabihin ng mo yung din. No, hindi din po. Yung also, no? Yung tanong, si Mr. Yamada din po ba isang teacher? No, hindi din po. So, yun yung mali doon. No, hindi din po teacher si Mr. Yamada. Ito yung nakapagpamali din na yung also na to, yung din. Para matanggal yung din na yan. No? So, yung mo, papalitan mo siya ng wa. So, pag yung tanong is naka mo. Pag yung tanong is nakawa, so wala ka nang papalitan, sa mo lang, no? So, wala nang tanong dito sa yung bang, no? So, dito tayo sa, sa gubang. Yung sa, no? Sir, question. Ay, ano yung tanong? Ay, yung arimasen, dapat lagi magkasama yung arimasen tsaka wa. Yung ano? Ito? Yes po, yung arimasen and wa. Dapat magkasama sila lagi. Meron ding mo arimasen yan. Nakaganyan. So, magdidepende sa tanong. Nakaganyan siya. Mo, then noun ja arimasen. Yan. Example na. Si Mr. Tanaka din po ay hindi teacher. Si Mr. Tanaka din po ay hindi teacher. No? So, Tanaka-san mo sensei ja arimasen. Yan, naka mo naman to eh. Pero naka-ja arimasen siya, no? So, dito, tinanggal ko lang yung kasi dahil doon sa tanong niya, mamali pag hindi ka tatanggalin yung So, dito tayo sa gubang. Yung noun 1, no? Then yung noun 2. Yung pala, yung no pala na to. So, marami siyang gamit. So, ipapakita ko lang kung gaano karami yung gamit ng isang particle. Parang ganun lang. Para may idea lang kayo kung gaano karami yung gamit ng isang particle. Sir, question po. Ayan yung tanong. Napansin ko po kasi laging may after noun 1, laging may sun. Ano yung sun? Ano yung use nun?
Mr. Miss. Okay. Sige po. Thank you. Yung ayan, baliktad sa Japanese. Yung Mr. sa English, nasa unahan. Sa Japanese, so after pa ng pangalan. No? Yung par Mr. Goputa. Yung Goputsa. No? So yung ibig sabihin ng sang. Mr. Miss. So dito, kung gaano kadami yung gamit ng isang particle, pagkita ko lang. Saan ba yung part niya yun? Dito pala siya makikita. Dito na. Yan. So kanina, sa listen kanina doon sa topic marker, ito no, yung So ito mga lesson Lesson 4, lesson 8, lesson 4, lesson 6, lesson 10, lesson 17. Ang gamit ng mga na yan, no? So ngayon, yung mo na to. So meron pang sinasabi doon sa 11, 12, lesson 19, 5, 6 at saka 10. Mga mo yan lahat no? Ito rin sa no. Medyo marami yung no. Yun. Meron pa tayong ma-encounter na ibang particles. Medyo marami yung gamit niya. Lalo na to, yung yan. Yung ni, masyadong marami. At meron kang makikita dito sa unahan na nakano pa rin. Yan sa lesson 2. Nakaganyan Iba na naman yung gamit niya dito. Dito sa unahan. So ganun din. Nakano na naman. Kasi iba-iba yung gamit niya. So paki-take note lang kasi iba-iba yung gamit niya. So dito tayo sa 5. Yung gamit niya dito. So no is used to connect two nouns. So noun 1 modifies noun 2. In lesson 1, noun 1 is an organization or some kind of group to which noun 2 belongs. So yung noun 2, organization or some kind of group. Kung saan, okay. Noun 1, noun 1 pala yung nakalagay, sorry. Yung noun 1, hindi noun 2. Ito yung organization or some kind of group. Yung noun 1, no? Kung saan nabilong yung noun 2. Parang ganun yung sa mas madaling maintindihan. For example, yung noun 1 natin, century. Yung school, no? For example, yung noun 2, gakusei. Ibig sabihin ng gakusei yung student, no? So students sa century, no? Isang example pa. For example, yung noun 1, Jollibee. Yung noun 2, Shain. Ibig sabihin ng Shain, so employee, no? So empleyado sa Jollibee. Ibig sabihin na ng no dito. Isang example para klaro lang. For example, yung noun 1, Pilipinas, Philippine. Yung noun 2, Daitorio. Ibig pala sabihin ng Daitorio, presidente. May presidente na. So, Filipino Daitorio, so presidente na So, presidente ng Pilipinas. Yung dito, yung sinasabi dito na to which noun to belong. Ito, student siya sa Shinjiro, so belong siya sa Shinjiro. Empleyado siya sa Jollibee. Ibig sabihin, belong siya sa Jollibee. No? So, ito, presidente ng Pilipinas.
So belong siya dito, no? So itinuto ko dito sa ano yung sa ano na to, sa pattern na to. So ito din yung gagamitin mo na ano, na pattern, no? Dinagdagan lang. Ito yung susundan na pattern. So noun 1 wa, noun 2 no, then noun 3 des. So ito, yung noun 1, so person. So yung noun 2, ito yung sinasabi dito na organization or some kind of group, no? Yung part na yan. Sensei, specific lang po ba yun sa organization or some kind of groups pag no? So, specific lang. Jollibee, Sinjero, Pilipinas. No? So, basta ano, no? Basta anong klaseng organization man yan o grupo. No? Ayun ang ano, last example, no? Manager sa hotel. Yung gano'n, no? So, hotero, no? Hotero, no? Parang basta belong po siya doon sa ano na yan. Tama po ba? Yung? Basta ano, like, for example, belong po siya doon sa, kasi meron din pong country, hindi lang siya organization or company. Basta belong siya dito sa ano, sa doon po ginagamit yung no. Yan yung gamit ng no. Basta belong siya dito sa ano, sa like sa country or sa Jollibee or sa Sinchil. Basta belong siya. Yung sinasabi dito na organization or some kind of group. Okay, tawag dito. Pwede din yung Pilipinas dyan. No? Basta belong siya dun sa noun na yan. No? So yun na dito. Then yung 3, kung ano yung ano, kung ano yung position mo dun. Kung ano ka dun sa noun 2. So ito yung ano, susundan na pattern. So for example, yung noun 1 natin, si Mr. Tanaka. Tanaka-san wa Senjiru no, then gakushi desu. So yung kompleto na. No? So si Mr. Tanaka po ay isang student sa Senjiru. So si Mr. Tanaka po ay isang student sa Senjiru. No? So Tanaka-san wa Senjiru no gakushi desu. No? Noun 1 wa, noun 2 no, then noun 3 desu yung susundan na pattern. Isang example pa no. Yan. So Karina-san wa Jollibee no shain desu. Si Miss Karina po ay isang empleyado sa Jollibee. No? Isang-isama. Duterte. Duterte-san wa Filipino daitorio desu. Si Mr. Duterte po ay presidente ng Pilipinas, no? Last example. Si Mr. Santos po. Si Mr. Santos po ay manager sa hotel. So Santos sanwa hotero no shihainen desu, no? So pag hindi, sampulan natin ng isa. Pag hindi. So si Mr. Tanaka po ay hindi. Isang student sa Senjiru, no? So gawin mo lang dito ng ano, ng ja, ano masan yung kanina. So meron din ganito, yung mo. Ilagay natin yung particle mo, no? Si Mr. Tanaka din po ang hindi student sa Senjiru, no? So Tanaka-san mo. So Senjiru no gakushi ja arimasen. Pwede din yung ano. Naka mo na naka-des lang. May tanong ba din?
Yung ka, sensei, pwede rin po idugtong dyan. Para Pwede. mag-question siya. Oo, pag nagtatanong ka. Like, kung estudyante siya ng Shinjiro, ganun. Pwede din yun. Sensei, pwede mag-ask po. Yung sa particle na no, right? Ang dito sa topic mo, Sensei, is noun 1 no, noun 2. So more on organization. Nag-study din ako before, Sensei, na ang no is to indicate possession. Like, anata no. Dali. Like your pencil. I'm not sure na. Lahi po to na topic, Sensei, no? So, gaya ng sinabi kanina, yung no, marami siyang gamit. Dito siya sa to, yun sa to. Sige po. Sa own. Yun. So, noun 1 explains so owns noun 2. No din yun Kaya po. Ang watashi no. So, makikita mo yung iba't ibang gamit ng no din, no? Opo. Isang no pala yung binanggit natin. Opo. So, parang nalito din po. Thank you. Bali sa mga next lesson yun, Sensei. Ha? Sa mga next lesson po natin yun matatakil. Sa mga next lesson. Dito lang tayo sa lesson 1. Yung gamit na yun. Ano yung mga gamit ng no din sa mga lesson na to? Yan ang hito wa ayusin no mirasandes, no? Yung example na yan, yun yung sa lesson 1. Belong siya dito sa organization na to. Ayun si company, no? So yung ano yung tanong? Lesson 1 natin ngayon is particles na ginagamit po sa organization na kabilang doon yung tao. So ano yun, ma'am? So, yung gamitin naman ng no, ma'am, no? So, kung saan nabilong yung noun 2, bilong siya dito sa noun 1. Yung noun 1 sinasabi dito na organization or some kind of group ng empleyado sa Jollibee. No? Group or team, ganun pwede. Tama. Something team. Kung saan nabilong yung noun 2. No? Parang ganito lang. Kanang isang leader. For example, leader sa ISIS. So, yung noun 1, yun yung ISIS. Yun yung yung noun 2, yun yung leader. Leader sa ISIS. So, leader siya sa ISIS, ibig sabihin, belong siya doon sa team na yun. No? So, yung dito, no? Sa no na to. So, iba din yung yung tanong ni Ma'am kanina sa lesson 2 pa yun. So, yun bukas. So, ito, no? Yung Tanaka-san wa Senjiro no gakusei desu. Si Mr. Tanaka po ay isang student sa Senjiro. Ito, pwede mo siyang palitan ng So, si Mr. Tanaka din po ay isang student sa Senjiro. Yung tanong ni Sir kanina, kung pwede siyang gawing tanong, so ilagay natin para kumpleto. Pinakawa. So, si Mr. Tanaka po, isang student sa Senjiro. Paglagyan ng ka, ibig sabihin nagtatanong na. Si Mr. Tanaka po ba? Isang student sa Senjiro? So po, student po siya sa Senjiro. So, hi. So, Senjiro no gakusei desu, no? Pag iye naman. So, iye, Senjiro no gakusei ja arimasen. No, hindi po siya students sa Senjiro. No? Pwede ganito din yung sagot mo pag iye. So, iye, Sakura no gakusei desu. No, sa Sakura po siya na student. So, ito naman yung isang klaseng tanong niya.
Yung tanong na with interrogative. So tatanggalin mo yung century. Papalitan mo siya ng interrogative na doko. O yung saan, no? Tatanggalin mo 'to, no? Yung noun to, palitan ng doko. So Tanaka sa wa doko no gakusei desu ka? Saan po na student si Mr. Tanaka? Kumbaga, saan siya nag-aaral? Saan siya na student? No? So, tatanggalin mo lang din yung doko. Papalitan mo siya ng school. No? Ng Sakura. So, Tanaka-san wa Sakura no gakusei desu. Si Mr. Tanaka po ay isang student sa Sakura. So yung yung pagdating sa kumbaga nagsisimula pa lang, kumbaga marami pa yung lalakbayin natin sa eh. So yung ibang gamit ng so nasa unahan. Dito pa lang tayo sa pinakauna. Yung sa pa lang, sa bilong pa lang. So yun yung dito sa yun yung sa number 5. To which noun to belong. So ito yung pinaka-last dito, no? Gusto kong i-review ito ngayon pag may oras pa na matira. Pero okay lang sa inyo na may break time tayo na na 10 minutes. So mag-break time muna tayo ng 10 minutes. So 33 ngayon, sa balik tayo na 43. So stop ko lang ito ng saglit. Okay. Okay po, thank you. Ay.